Yeah, good day everyone. Good day guys. Makoy again guys. Makoy farmer. Isa akong OFW dairy farmer dito sa New Zealand. Meron kaming I think 650 cow dito sa farm. Isa akong OFW dito guys. I've been here in New Zealand for about I think for about 16 years now. Medyo matagal na ako dito guys. And ito, tinutulak ko yung aming mga baka kasi magmi-milking na kami. Milking time na naman guys. Ayan, dun yung cow shed namin. Yun. So isa akong OFW dito guys. Isa akong OFW dito. Based on my experience guys, okay naman dito sa New Zealand. Okay naman yung buhay dito. Medyo safe kami dito guys. Compare sa, kasi galing din ako ng Saudi Arabia. Galing ako ng Almarai Company. Doon ako nagtatrabaho dati as a dairy farmer din. Shout out sa mga ka-Almarai ko dyan, mga ka-Saudi ko dyan. Mga girls, ang topic natin ngayon guys for today's video, gusto ko lang i-discuss sa inyo guys kung worth it pa ba na mag-apply kayo dito sa New Zealand or mas maganda sa Australia. As far as you know guys, gusto ko lang i-share sa inyo na ang New Zealand pala ngayon ay nasa recession. Nasa crisis kami ngayon guys dito sa New Zealand. Come on girls! Nasa recession ng New Zealand ngayon guys. So nag-strict yung pag-apply ng mga visa. So ang daming nawalan ng trabaho dito guys. Especially yung mga karpentero, yung mga builder, yung mga mekaniko, yung mga nagtatrabaho sa mga ano guys, sa mga field. So far yung mga girls, yung dairy farmer naman medyo safe kasi yung trabaho ko guys ay sa pagkain. So medyo safe yung trabaho ko. So worth it pa ba na mag-apply kayo dito sa New Zealand? I would say merong advantage at saka disadvantage guys. Ang advantage muna para medyo maganda. Ang advantage guys, kung makapunta kayo dito sa New Zealand, secure talaga yung ano nyo. Hindi lang kayo ang secure, pati yung pamilya nyo guys. Like what I said sa mga previous video ko, ang New Zealand ay safe na country. Maganda dito guys, malinis. Usin ko yung aking mga baka. Mga girls, nasa barn kasi sila. May barn kami. So magandang bansa dito guys, magandang bansa. Safe kayo dito, malaki yung sweldo dito guys. Okay yung sweldo dito. Mga girls! Okay yung sweldo. Kaso guys, kaso sa panahon ngayon, nakakaranas ang New Zealand ng recession. So, pahirapan sa sa pag-renew ng visa. Pero why not naman? Nag-aano pa rin sila, tumatanggap pa rin sila ng mga galing ibang bansa, mga migrant. So, ito yung mga agency guys. Take note nyo to. Ito yung mga agency na pwede nyo applyan. Kung kayo ay naghahanap ng trabaho, gusto magtrabaho dito sa New Zealand, kung kayo ay electrician, karpentero, builder, mekaniko, especially dairy farmer, kung kayo ay teacher, nurse, caregiver, meron kayo experience sa caregiver, mag-apply na kayo. Ito yung mga agency guys. Una, number 1. Mga girls, number 1, CC Recruitment Agency. Ilalagay ko yan dito guys, CC Recruitment Agency. Disclaimer lang guys, disclaimer lang. Hindi ako part ng mga agency na binanggit ko. Gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayang Pilipino dyan na gusto magpunta naman dito sa New Zealand. So anong sabi ko, CC Recruitment Agency. Number 2 guys, pangalawa, Dairy Region. Ilalagay ko yan dito guys. Ano nyo lang, bisitahin nyo lang kailangan mga website. Pangatlo guys, ito. Meron silang physical office
dyan sa Pilipinas guys. Staff House International Resources. So, man! Nagpapaali sila ng mga iba't ibang skilled job na kababayan natin mga Pilipino. Lalo na kung mayroon kang experience sa sa overseas, mas maganda sa ibang bansa. So, worth it pa ba na pumunta kayo dito sa New Zealand? Oo naman guys. Pero kung ako sa inyo guys, kung balak nyo mag New Zealand, why not na i-try nyo muna sa Australia. Lalo na pagka dairy farmer kayo. Mas maganda ang Australia ngayon guys kung sa dairy farmer lang na trabaho. Muggers! Kasi hindi masyadong stricto yung immigration nila in terms of mga visa processing. Dito kasi guys ngayon sobrang hirap. Ang daming nawalan ng trabaho. May mga tropa ako. May mga kasama ako actually sa farm before na hindi na na-approve yung visa nila kasi nga pina-priority nila yung mga New Zealander na dapat magtrabaho sa field, sa farm. So sa Australia guys hindi ganon. So open sila, as far as I know, marami rin akong tropa doon. Open sila guys. So kung ako sa inyo, kung may balak kayong mag-work as a dairy farmer, medyo hingal na ako kasi pagod na ako. Ayan. Mga girls! Pumunta na lang kayo guys sa pumunta na lang kayo sa Australia muna. Ito yung alam ko na napaka-legit na agency na pwede nyong kontakin guys. Man! Pwede nyong kontakin papuntang Australia. Ito. Bisitahin nyo ang kanilang site guys. Global Skills International Resources. Ilalagay ko yan dito. Global Skills. So nag-apply na ako dyan dati guys. Kaso nagkaroon ng circumstances, family issues, kaya hindi ako natuloy. Pero that was a very legit na agency na pwede nyo kontakin. So kontakin nyo agad guys. Pangalawang agency guys, ito tinimbre lang sa akin to ng tropa ko din. Bison. Meron yan silang lalagay ko rin yan dito. Meron silang office sa Pilipinas. So bisitahin nyo ang kanilang mga website, mag-inquire kayo, tapos mag-apply kayo guys. So in generally guys, technically speaking, real talk lang, kung papiliin ako ngayon guys, kung isa akong dairy farmer, kung ano man, lalo na sa dairy farmer, kung New Zealand or Australia, kung single ako, kung wala pa ako dito sa New Zealand, pipiliin ko ang Australia guys. Kasi ang Australia guys, hindi strict yung kanilang visa processing. Talagang hindi kagaya dito sa New Zealand. So, good luck sa mga good luck sa mga kababayan natin diyan. Hingal na ako. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. Huwag nyo kalimutan guys na i-subscribe ang ating YouTube channel. Ayan guys. Come on girls, come on. Subscribe ang ating YouTube channel. Once again, Makoy Farmer. Thank you very much guys for supporting. Sana nakatulong tong video sa inyo guys. Good luck sa inyong pag-apply. And God bless you everyone. Come on girls! Come on! Bye!